we're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Hindi na sila pwedeng kumuha ng abogado. Hindi na sila pwedeng kumuha ng TRO. Ha? Tingnan natin. Let's paghahanap na obligasyon ng gobyerno. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Pero sa kabila po na siya ay maaresto, meron pa rin po siyang karapatan. At kinikilala natin yung mga karapatan niya. At ito po ay kikilalanin din ng ICC. Batid po natin ito. Kaya po sa ating lahat, no? Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Kung nagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Kasi dahil siya isang validly issued arrest warrant, diba, ng ICC, meron din po mga panuntunan. Hindi ho ako law expert ng ICC. Hindi na nakwenta yan. Pero may mga panuntunan din po. Na pag meron kang ginawa para masawata ang maayos at matiwasay na pagsisilbi ng isang arrest warrant, may pananagutan ka rin. Diba? Kaya nananawagan po tayo. We need a closure on this one.